Kabanata 751. Sa pagkakataong iyon, lumapit din sina Diane at Meghan, at pareho silang nagkaroon ng distorted na ekspresyon nang malaman nila ang nangyari doon. Hindi nagtagal at nilinis ni Melrose at ng kanyang mga tauhan ang mga bangkay, at gumawa pa sila ng punto na iulat ang lahat kay Severin dahil sa takot na baka hindi ito makontento sa kanilang trabaho. Noon lang sinabi ni Severin, makaalis na sila na agad nilang pinaandar ang kanilang mga sasakyan. Na-trauma pa rin si Melrose pag-uwi. Sa kabutihan, ang batang iyon ay dapat magkaroon ng pagkamit ng isang level 9 warrior king. Ang mga espiritual na kalasag na enerhiya ay hindi maaaring pekeng pagkatapos ng lahat. Ang isang tulad niya ay hindi dapat magalit. Siya ay halos kasing lakas ng isang Diyos ng digmaan. Kung ganyan, baka hindi na tayo makaganti kahit ang mga taga-mom's side. Medyo dismayadong sagot ni Mia. Ang kanyang pamilya sa panig ng kanyang ina ay itinuturing na isang malaking pamilya sa lungsod, isa na may maraming malalakas na tao sa kanilang hanay. Gayunpaman, tila sa kanya na ang lahat ng pag-asa ay nawala pagkatapos ng nangyari kanina pagdating sa kanyang mga pagpipilian upang ipaghiganti ang kanyang sarili. Napabuntong hininga si Melrose. Dapat sumuko ka na lang, Mia. Tingnan mo ang nangyari noong sinubukan ka naming ipaghiganti. Ang ating Grand Elder at pangalawang Elder ay parehong level 6 Warrior King, ngunit ngayon ay patay na sila. Ang ating katayuan ay malamang na mabawasan sa mas mababang ranggo ng mga pamilya sa pangalawang antas, marahil kahit na kasing baba ng isang ikatlong antas ng pamilya. Napabuntong hininga din ang pangatlong matanda, totoo yan. Maswerte tayo na ang kalaban natin ay hindi masyadong malupit na tao. Kung gusto niya tayong patayin, idinagdag tayo sa tambak ng mga bangkay ngayon. Sa tingin ko, ang tanging dahilan niya ay nagpasya na huwag tayong patayin ay dahil gusto niyang linisin natin ang mga bangkay na iyon. Bilang isang makapangyarihang mandirigmang hari at isang elder ng pamilyang ito, hindi pa ako napahiya ng ganito sa buhay ko. Ang isang matandang lalaki ay may galit sa kanyang mukha at isang walang magawa ay galit na galit, ngunit may isang tiyak na kawalan ng kakayahan sa kanyang tono. Hindi naman tayo ganoon kalala. Ito ang Hilgard gang na dumanas ng matinding pagkalugi. Malamang na pinatay nila ang ilang malalakas na lalaki na nasa antas 5 mandirigmang hari, at 12 iba pa ang namatay. Sok, ang Hilgard gang ay palaging itinuturing na isang disenteng malakas na puwersa, ngunit malamang na hindi sila magiging madali sa Southlink City para sa nakikinita na hinaharap. Sa wakas ay nakatagpo ng kaaliwan si Melrose matapos isipin ang nangyari sa Hilgard gang. Sa sandaling iyon, bumalik ang isang medyo may edad na babae na may dalang maraming shopping bag. Ano ang nangyari sa inyong lahat? Bakit parang malungkot kayong lahat? Ang babaeng nasa katanghaliang gulang ay walang iba kundi si Maros na asawa, si Wanilin ako. Paano kami magiging masaya kapag ang parehong Grand Elder at pangalawang Elder ay pinatay, Mom? Humakbang si Mia at sinabing may agrabyado na mukha habang nangingilid ang mga luha sa kanyang mga mata. Ano? Matapos marinig yun ni Wani, huminga siya ng malalim at ikinuyom ang kanyang mga kamao sa galit. Who the hell would dare to kill our Grand Elder and Second Elder? May death wish ba sila? Gayunpaman, natauhan siya kaagad at nagtatakang nagtanong, teka, hindi ba sila parehong level 6 Warrior King? Halos nasa tuktok na sila ng food chain sa Southlink City na may ganoong uri ng tagumpay. Paano sila napatay ng ganoon kadali? Nakatagpo ba sila ng level 7 Warrior King? Ito ay higit sa antas 7. Level 9 ang taong nakalaban nila. Hindi alam ni Melrose kung matatawa o maiyak at napabuntong hininga na lamang siya habang nasalampak sa upuan. Level 9. Napatulala si Wani at hindi niya maiwasang magtanong, nakasakit ba tayo ng isang Diyos ng digmaan? Ang pinakamalakas na powerhouses na alam kong nakaabot sa level 9 Warrior King ay ang 4 na Great War Gods. Umiling si Melrose, hindi mo ba alam na 4 sa kanila ay na-announce na? Kung titingnan mo ito mula sa pananaw ng lakas militar ng Dracodoms, walang alinlangan na sila ang pinakamalakas na tao sa buhay. Gayunpaman, ang mga bagay na kaalaman ng publiko ay limitado lamang sa kung ano ang nakikita ng publiko sa ibabaw. Tumigil sandali si Melrose pagkatapos ng pahayag na iyon bago nagpatuloy.
Sa mundong ito, marami pa ring mga pamilya ang naninirahan sa pag-iisa, na may mga pamamaraan na ipinasa mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon. Gayunpaman, sila ay palaging napaka-reclusive, at sa pangkalahatan ay hindi sila lumilitaw sa mga masa. Narinig ko pa ang tungkol sa ilang liblib na sekta na may maraming malalakas na individual. Ang isang lungsod ng mga mortal ay nagtataglay ng kaunting espiritual na enerhiya at hindi na sapat upang matugunan ang kanilang mga pangangailangan. Pinili ng mga taong ito na pumunta sa mas luntiang pastulan. Ibig mo bang sabihin na si Severin ay malamang na isang henyo mula sa isang liblib na pamilya o isang powerhouse mula sa isang partikular na sekta? Curious na tanong ni Mia matapos marinig ang sinabi ng ama. Tumango si Maros. Oo, siya lang ang level 9 warrior king na nakita ko bukod sa 4 great war gods. Kaya naniniwala ako na siya ang uri ng tao na hindi nagmula sa anumang ordinaryong pamilya. Malamang genius siya na nagmula sa isang liblib na pamilya o sekta ngunit mula noon ay nagpasya na talikuran ang kanyang buhay sa pag-iisa upang maranasan ang isang normal na buhay ng mga tao. May point ka, Dad. Biglang natauhan si Mia. Sight, parang namatay ang asawa ko sa wala. Asawa mo, kailan ka pa nagkaroon ng asawa? Natigilan si Wani. Ipinaliwanag ni Maros ang nangyari kay Wani. Nang matapos si Wani sa pakikinig, hindi niya maiwasang mapatingin kay Mia habang pinaparusahan niya ang dalaga. Don't make trouble again, Mia. Kung ang katigasan ng ulo mo ang nagtulak sa lalaki para patayin kayo ng tatay mo, wala akong magagawa para ipaghiganti kayong dalawa kahit gusto ko. Sino ang maglalakas loob na saktan ang isang malakas na level 9 warrior king? Hindi mula sa isang liblib na pamilya o sekta. Ibinaba naman ni Mia ang ulo niya at sinabing, I understand, Mom. Hindi ko lang inaasahan na ang isang bata mula sa isang maliit na lungsod ay napakalakas. Sa kabilang panig sa Hillguard Gang, nagbibiro ka ba? Si Lance, pati ang Grand Elder at pangalawang Elder, ay patay na lahat. Pati ang ilan sa mga tagapagtanggol ay patay na rin. Sa wakas ay natanggap ng pinuno ng Hillguard Gangs ang balita at sa sobrang galit ay muntik na siyang matamba. Ang ganitong pagkawala ay hindi kailanman nangyari mula noong unang itinatag ang gang. Wala kaming magawa, sir. Nalaman ng aming mga tao na nasaktan din niya ang mga Zavala, at napatay din ang kanilang Grand Elder at pangalawang Elder nang pumunta sila para gumawa ng gulo sa lalaki. Ang ating mga lalaki ay nanunood lang habang dinadala nila ang mga bangkay palabas. Sabi ng isang lalaki na umasim ang ekspresyon. Sai, mukhang hindi angkop na lugar ang Southlink City para manatili tayo. Maghanap tayo ng ibang mapupuntahan. Napakalaking kabiguan ang dinanas natin sa oras na ito, at ang mga gang na iyon na nasaktan natin noon ay halos tiyak na susubukang guluhin tayo o supulan tayo kung alam nila na napakarami na sa ating malalakas na lalaki ang nawala sa atin. Matapos mag-isip sandali, nagpasya ang pinuno ng Hillguard Gangs na umalis kasama ang kanyang mga tao ng gabing iyon. Halika, honey, sa tingin ko, dapat tayong magtungo sa lungsod at mag-recruit ng ilang mga bodyguard. Kahit na nagdala tayo ng ilan, hindi sapat ang mga ito, at kailangan naming umarkila ng hindi bababa sa ilang dosina. Sabi ni Severin kay Dayan pagkatapos ng ilang pag-iisip. Okay, tara na. Tumango si Dayan, at hindi nagtagal ay umalis siya kasama si Severin sakay ng kotse patungo sa isang plaza sa sentro ng lungsod. Napakaraming tao sa plaza, at ilang hindi kaakibat na practitioner ang nakatayo roon upang sumama sa ilan sa mas malalakas na pamilya o puwersa. Ang ilan ay humingi ng proteksyon sa mga puwersa o mapagkukunan ng pagsasanay, habang ang iba ay nais lamang na magkaroon ng isang tagapagtaguyod. Ang lahat ay nakatayo doon sa plaza, at ang ilan ay nakasuot pa ng mga placard na nagsasaad ng kanilang antas ng pagkamit at ang kanilang inaasahang sweldo. Hindi ito maaaring maging totoo. Tumingin lang ako sa paligid at nakita ko na ang ilan sa mga Grandmaster na ito ay humihingi ng buwanang sweldo na $450,000. Humihingi pa nga ang ilang Profound Master ng buwanang sweldo na 15,000. Gulat na bulalas ni Dayan habang pasulyap-sulyap sa buong lugar. Ginawa niya na hindi asahan na ang mga taong may ganoong antas ng pagkamit ay hihingi ng ganoon kataas na sweldo. Ngumiti si Severin.
Sa totoo lang, ang ilan sa mga taong ito ay naging mga bodyguard dahil sila ay nasa isang uri ng kahirapan na nangangailangan ng pera. Ang mga taong nakakamit ng Level 1 Profound Master ay bihira sa isang maliit na lungsod tulad ng Brookborn, kaya tiyak na makakakuha sila ng higit pa doon. Pagkatapos ng isang paghinto, nagpatuloy si Severin, ngunit sa isang lugar tulad ng Southlink City kung saan ang espiritual na enerhiya ay mas malakas, ang mga practitioner na ito ay mas maaakit sa lungsod na ito dahil sa mas magandang mga prospect at pagkakataon. Wow! Ang daming hotties dito! Hindi napigilan ng isang mayamang binata na nakasuot ng puting suit nang lumapit siya kasama ang isang grupo ng mga bodyguard. Siyempre sir, pwede mong subukan ang swerte mo sa pagpili ng ilang magagandang bodyguard, hehe. Alam ko na ang ilan sa mga chicks na ito ay sadyang nag-aalok ng mataas na presyo, ngunit sulit pa rin ang halaga nito dahil ang ilan sa mga magagandang bodyguard na ito ay sasamahan ka rin sa gabi. Isang lalaking payat ang mukha ang sumunod sa likod ng rich kid at sinabi habang dinidilaan ang labi. Ang kanyang palipat-lipat na tingin ay nagsimulang lumibot sa lahat ng direksyon nang magsimula siya, at sinusukat ang mga babae doon. Gayunpaman, ngumiti ang binata na naka-white suit at sinabing, hehe, sa tingin mo kulang ba ako sa mga babae? Anak ako ng mayor, ang mga babaeng nakalaro ko ay mas maganda kaysa sa maiisip mo. At marami pa kung saan nanggaling iyon. Tama ka, sir, yung mga hotties na yan ang susuko sa'yo pag nakita kanila. Ang payat na mukha na lalaki ay nag-alok ng ilang nakakabigay puri na mga pangungusap. Sino ang nakakaalam, baka maging anak ka ng isang gobernador bukas. Lalong natuwa ang binata nang marinig niya iyon, ngunit nagkunwari siyang mahinhin habang sinasabi niya, ngayon, Ginny, hindi ka makakagawa ng ganoong pagmamadali pagdating sa mansyon ng county. Wala pang nakalagay sa bato. Bagamat ang Yasti ay nasa upfront sa mga tuntunin ng pag-unlad at ang aming pamilya ay higit na kwalipikado na italaga bilang bagong South County Mansion, si Mr. Callum ang may huling say sa bagay na ito. Ang bony-faced na si Ginny, gayunpaman, idinagdag, I don't think there's a lot of people who can be on our level, sir. Tama ka, hindi marami sa kanila, ngunit narinig ko na may magandang relasyon ng Namvale si Regan Yankov kasama si Mr. Callum, at siya ang pinakamalaking kalaban ng tatay ko sa ngayon. Ang aking ama ay kadalasang nag-aalala na baka siya ay nasa isang mas mahusay na posisyon kaysa sa amin dahil sa relasyon na iyon, na maaaring umantong sa kanya na maagaw sa amin ang posisyon ng South County Mansion. Ang pangalan ng lalaking naka-white suit ay si Manny Ladd, at medyo payat siya dahil sa posibleng malnutrisyon na dulot ng hindi niya pag-aalaga ng katawan. Sir, I wonder if there any way to please Mr. Callum. Hindi maiwasang magtanong ni Ginny. Marahil ay maaari nating bigyan siya ng ilang ginto at pilak na alahas, o marahil ay mga halamang espiritual. Siguro kahit ilang magagandang babae. Ano sa tingin mo, may pagkakataon ba iyon? Gayunpaman, agad siyang pinandilatan ni Manny at binalaan, don't even think about entertaining this kind of idea. Sa palagay mo ba ang isang Diyos ng digmaan ay magkukulang ng ginto, pilak, alahas, o babae? Bukod pa rito, narinig ko na ang lahat ng mga Diyos ng digmaan ay mga taong matuwid sa moral, at ang pagbibigay sa kanila ng mga benepisyo ng pribado ay maaaring makagalit sa kanila hanggang sa punto ng pagpatay sa iyo. Matapos marinig iyon, hindi napigilan ni Ginny na panasan ang kanyang malamig na pawis. Nang tumingin siya sa unahan, gayunpaman, huminto siya ng bahagya habang nanlalaki ang mga mata sa nakitang nasa harapan niya. Napakagandang babae, sok, sok, sok. Ang mga babaeng tulad niya ay wala sa Yasti. Ang kanyang figure, ang kanyang balat, sila. Medyo exaggeration yun, don't you think? Naramdaman ni Manny na medyo over the top ang perverted statement ni Ginny, which he attributed to bad taste. Gayunpaman, sa sandaling tumingin siya sa direksyon na tinitingnan ni Ginny, agad siyang naakit sa hitsura ni Diane. Sa pagkakataong iyon, sinusundan ni Diane si Severin na may malabong ngiti sa labi. Ang ngiting iyon ay lubhang kaakit-akit, at sino mang makakakita sa kanya sa unang tingin ay mapapansin na ang kanyang aura ay napakahusay kaysa sa mga ordinaryong babae. Ang ganda niya talaga, hindi napigilan ni Manny na mapalunok habang nakatitig sa kanya. It's unfortunate that she already taken.
Ano ang kapos palad tungkol doon? Maaari kang manalo sa anumang laro kung baluktot mo ang mga patakaran. Kung gusto mo siya, walang dahilan kung bakit hindi mo siya makukuhang manatili sa tabi mo sa lahat ng oras. Ngumiti ng pilyo si Ginny. Pagkatapos ay sinulyapan niya ang maraming mga master sa likod niya, at hindi naiwasang sabihin, "Sir, ito ay isang pangkaraniwang pangyayari na halos araw-araw ay lumalaban ang mga puwersa sa Southlink City. Paano kung gumamit ka muna ng pera para tuksuhin siya? Kung hindi ito gumana, maaari mong makuha ang mga puwersang iyon para patayin ang lalaki at ipadala ang babae sa hotel para sa iyo. Hindi ba magiging okay lang iyon?" Ilang segundo na nag-alinlangan si Manny. Kung tutusin, ito ang unang beses na gagawin niya ang ganoong bagay. Noong nakaraan, kailangan lang niyang mag-flash ng pera para mapunta sa kanya ang lahat ng magagandang babae. Ang pagkuha sa kanila sa pamamagitan ng puwersa ay isang bagay na hindi pa niya nagawa noon. Gayunpaman, nang tingnan niya ang mukha ni Diane na nakakaakit ng simbuyo ng damdamin at halos perpektong figura, ang kanyang mga impulses ay naging lalong mahirap kontrolin. Okay, pupunta ako doon at subukan ito. Inakay ni Manny ang kanyang mga tauhan matapos mag-isip sandali. Tapos ngumiti siya at tinanong si Diane, "Hello there, beautiful. Bakit hindi kita nakilala dati? Hindi ko inaasahan na makakita ng isang taong napakaganda sa Southlink City. Ang pangalan ko ay Manny Ladd, at ilang araw na akong tumatambay dito habang sinusubukan kong hanapin ang ilan sa mas malalakas na bodyguard. Isipin ang aking pagkagulat nang makita ko ang isang napakaganda sa Southlink City." Kasunod ng kanyang pambungad na pahayag, iniunat ni Manny ang kanyang kamay. "Nagtataka ako kung interesado ka bang makilala ang isa't isa ng kaunti pa at maging kaibigan ko." Nahihiyang ngumiti si Diane at nagpakilala nang hindi nakipagkamay sa kanya. "Masyado kang mabait. Ang pangalan ko ay Diane Follett, at ito ang aking asawang si Severin. We were from Brookbourne, and we came here to hire some bodyguards too." Gusto niyang ipaalam kay Manny ang kanyang marital status at ipakita sa kanya na may asawa na siya, lalo na't naiinis siya sa kanya dahil sa pagkusa niyang makipag-usap. Ay, Brookbourne. Labis ang tuwa ni Manny nang marinig yun. Dahil siya ay nagmula sa isang maliit na lugar, naisip niya na maaaring siya ay isang taong hindi pa nakakita ng mundo. Kung tutusin, kinutya niya ang matataas na uri ng mga pamilya sa Brookbourne, at kasama doon ang Brookbourne Mansion. Sa pag-iisip na iyon, determinado siyang kunin ang babaeng iyon para sa kanyang sarili sa araw na iyon. Kabanata 755. Si Ginny, na nakatayo sa tabi ni Manny, ay tuwang-tuwa nang mabalitaan niyang taga Brookbourne si Diane. Binigyan niya ng pagpapakilala si Manny, sabi niya, "Makapangyarihang tao si Mr. Manny dito. Anak siya ng gobernador ng Yusky, at ang nag-iisang anak na lalaki. Siya ay may napakaliwanag na kinabukasan sa hinaharap." Pagkatapos ng pagpapakilalang iyon, naramdaman ni Ginny na hindi ito sapat na kapanipaniwala, kaya't sinadya niyang ibulong sa kanya habang nagpapanggap na misteryoso, ang Yusky Mansion ay malamang na italaga sa South County Mansion sa Makalawa. Parehong naniniwala sina Manny at Ginny na si Diane ay mapupuno ng sorpresa at paghanga kapag narinig niya ito. Naisip pa nga nila na siya ang magkusa na humingi ng numero ni Manny para palihim niyang makontak ito at iwaksi si Severin sa lalong madaling panahon na pabor sa kanya. Gayunpaman, pagkatapos pakinggan ang mga salita ni Ginny, nanatiling kalmado si Diane at sa wakas ay nagsabi na may bahagyang kakaibang ekspresyon. "Paano ka nakakasigurado tungkol dito kung wala pang opisyal? Oy, maaaring hindi mo alam ito, ngunit ang Yusky Mansion ay maraming malalakas na tao, kabilang ang mga level 7 na Warrior King. Bukod dito, ang Yusky ay itinuturing na pinakamahusay na binuo sa mga daang lungsod sa buong Southern County. Sa pangkalahatan, sila ang pinakamalakas na lungsod." Pagmamayabang agad ni Ginny, nakakahiya lang na maswerte ang mga nili na na-appoint doon. Ngayong naging mahina na ang mga nili, mukhang maganda ang mga bagay para sa lads. "Oh," matipid na sagot ni Diane at sinabi kay Manny after some thought, "I sincerely hope the lads will success then. Patawarin mo kami." Abala sa paghahanap ng mga bodyguard, sabi niya. Pagkatapos, hinawakan niya ang braso ni Severin at sinabing, "Mahal, pupunta ba tayo roon at tingnan?
Tumahimik si Severin sa buong oras, ngunit ang tugon ni Diane ay lubos na nasiyahan sa kanya. Ngumiti siya kay Manny bago sinabihan si Diane, "Okay, honey. Sa tingin ko maaari tayong magsimula sa pamamagitan ng pagpili ng 30 sa kanila." Ilang ulit na umawang ang bibig ni Manny, at nagsimula siyang magduda sa kanyang pananaw sa mundo. Nasabi na niya ang kanyang intensyon na makipagkaibigan sa kanya at ipinaalam pa ang kanyang katayuan sa lipunan, kaya ang lohikal na tugon sa kanyang opinyon ay dapat na lumuhad at sumamba sa kanya. Ito ay sapat na masama na hindi siya nakipagkamay sa kanya, at tumalikod pa siya at umalis nang hindi man lang binigay ang business card niya. Habang nakatitig si Manny sa loving couple's rear silhouette, naging asul siya sa galit at hindi kailanman nakaramdam ng sobrang kahihiyan sa kanyang buhay. Anong meron sa babaeng ito? Bakit hindi siya magpakita ng kaunting kagandahang loob sa iyo? It was already very rude of her not to shake hands with you when you offer a handshake, and she even. Sinisira ni Ginny ang kawalang katarungang ipinakita kay Manny. Hindi siya tanga, di ba? Hindi ba niya alam na ang pakikipagkaibigan sa iyo ay magiging mas madali para sa kanya sa hinaharap? Hindi ba niya alam na ang kasama mo ay nagbibigay sa kanya ng pagkakataong maging asawa ng isang anak ng gobernador? Paanong hindi niya nais na tamasahin ang buong buhay ng kaluwalhatian at kayamanan? Manny gritted sa kanyang ngipin at sinabi, "The hell with this. Hindi pa ako napahiya ng ganito sa buhay ko. Ginny, dalhin mo ang iyong mga lalaki doon, hulihin ang babaeng iyon para sa akin, at ikulong siya sa isang hotel. Kung lumaban ang lalaking iyon, sige patayin mo." "Okay, sir, siguradong magiging maayos ito." Si Ginny ay may masamang ngiti habang naglalakad kasama ang 2 bodyguard. Hindi nagtagal, naabutan nila sina Diane at Severin at tumayo sa harapan nila. "May maitutulong ba ako sa iyo?" tanong ni Severin na nakakunot ang noo. Malamig na ngumiti si Ginny. "Wala kang maitutulong sa amin. Nais ni Mr. Manny na anyayahan ang dalagang ito dito para sa ilang tsaa, at naniniwala akong dapat niyang tanggapin ang kanyang alok. Sigurado akong magiging maayos ka sa iyong sarili pagdating sa pagpili ng mga bodyguard." Alam ni Severin na may mali siya ang mga ito nang makita niya ang kanilang mapagmataas na kilos at marinig ang mayabang na tonong iyon. "Oh, at paano kung sabihin ng asawa ko na hindi? Hehe, nandito ako para ipaalam sa iyo, hindi para makipag-usap sa iyo." Hamalakhak si Ginny. "Dapat alam mo kung kailan aatres kapag kailangan ng sitwasyon, anak. Hayaan ang iyong asawa na uminom ng tsaa kasama si Mr. Manny. Huwag mo kaming pilitin na gumawa ng anuman, naintindihan mo ba? Hulaan mong hindi mabuting tao si Mr. Manny." Napangiti si Severin. "Bibigyan kita ng parehong salita ng payo na ibinigay mo sa akin, at iyon ay upang umatras kapag kailangan ng sitwasyon. Don't piss me off, or else you're going to end up having to suffer." Haha, humagalpak ng tawa si Ginny at ang 2 bodyguard matapos marinig iyon. "Hoy Ginny, nagbibiro itong batang ito, di ba? Naiisip mo ba ang taong ito na sinusubukan kaming takutin kapag siya ay mula sa isang maliit na lungsod tulad ng Brookborn?" sabi ng isa sa mga lalaki. Nakangiting tanong ni Ginny, "Di mo ba narinig yung sinabi ko kanina? Ang Yusky Mansion ay may malalakas na individual na nakamit ang level 7 Warrior King. Hindi ko akalain na kahit isang ganoong tao ang umiiral sa buong Brookborn. How dare you threaten us?" Tama yan, malamang na sinipa siya ng asno sa ulo. Ang pangatlong lalaki ay tumawa na may mapang-asar na mukha. Maraming nanonood ang hindi maiwasang mapatingin kay Severin at Diane. Kung tutusin, magiging magaling silang dalawa para sa ilang malaking gulo kung masaktan nila ang mga tao mula sa Yusky Mansion. Bumantong hininga, ang mga taong ito ay patuloy na mang-uusig sa amin tulad ng mga mangmang kung hindi ko sila tuturuan ng leksyon ngayon. Napabuntong hininga na lamang si Severin nang humakbang siya para sipain ang isa sa mga bodyguard. Bang! Nabigong makareact ang isang level 1 Warrior King at nasugatan ito ng husto mula sa sipa. Pagkatapos ay bumagsak siya sa lupa at nagsimulang humagulgol habang nagluluwa siya ng mga subaw ng dugo. "Hinihiling mong patayin ka." Ang natamo ni Ginny ay medyo mataas na antas ng 2 mandirigmang hari. Nabalot ng espiritual na enerhiya ang kanyang kamao nang ikinuyom niya ito,
at agad niyang binato ng suntok si Severin. Ikaw ang humihiling na pumatay. Naikuyom ni Severin ang kanyang kamao at tinakpan ito ng kanyang espiritual na enerhiya bago sinuntok si Ginny. Bang! Isang malakas na putok ang umalangaw sa buong plaza, na nakatakot sa lahat ng tao sa kanilang paligid na umatras ng ilang hakbang. Nagulat ang mga lower attainment na mga tao na nag-a-apply para maging bodyguard sa eksena. Ang tunggalian sa pagitan ng mga mandirigmang hari ay ang uri ng eksena na kakaunti ang nagkaroon ng pagkakataong masaksihan. Sa sumunod na segundo, napaatras si Ginny at bumagsak ng husto sa lupa. Nabali na ang kanang braso niya sa impact. Sigaw ni Ginny, ang braso ko. Damn it! Nabali ang braso ko. Hindi napigilan ng isa sa mga bystanders na nakakita ng eksenang iyon kundi mapabuntong hininga. Napakalakas ng lalaking iyon. Nabali niya ang braso ng mga kalaban sa isang suntok lang. Kung tutuusin mula sa kanyang lakas, malamang na siya ay isang level 4 warrior king. Natigilan si Manny habang nakatayo sa di kalayuan. Marami siyang bodyguard na isinama palabas, pero hindi niya pinakiusapan ang mga matatanda na sumama sa kanya dahil lalabas lang siya para mamasyal. Kaya nagdala siya ng 3 mandirigmang hari at ilang malalalim na master. Gayunpaman, ang kanilang kabuoang lakas sa pakikipaglaban, kasama ang pag-alalay sa kanyang katayuan, ay ginawa siyang hindi mahahawakan sa karamihan ng mga tao. Kaya naman, ang sitwasyon na nangyari bago siya ay isang bagay na hindi niya inaasahan. Ginny, okay ka lang ba? Sa 3 taong sumama sa kanya, 2 ang malubhang nasugatan at isa sa kanila ay si Ginny, na nabali ang braso. Ang tanging taong naiwang nakatayo ay nakakaramdam ng panghihina ng kanyang mga tuhod bago siya makakilos, at nagpasya siyang tulungan si Ginny na makatayo sa halip na salakayin si Severin. Maghintay ka lang, bata. Pagsisisihan mo ito, madiin na sigaw ni Ginny at agad na tiniis ang sakit para bumalik kay Manny. Napakaasim ng mukha ni Manny, at naging maputi ito dahil sa dumaraming diskusyon sa paligid niya. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabing, hindi ko inaasahan na napakalakas mo, bata. Parang patay ka na ngayong nasaktan mo ang Yasuki Mansion. Pagkatapos ay agad niyang ikinaway ang kanyang kamay at inakay ang kanyang mga tauhan. Sai, wala akong masabi sa mga ganitong klaseng tao. Walang magawang tumingin si Diane kay Severin dahil hindi niya inaasahan na sumailalim sa ganoong bagay ay mangyayari kapag sila ay abala sa pagsisikap na kumuha ng ilang mga bodyguard. Ngumiti nang walang pakialam si Severin at sinabing, hehe, don't worry about it. I just curious what kind of expression they'll have kapag nalaman nila kung sino ang susunod na gobernador kinabukasan. Tingnan natin kung may lakas pa silang loob na guluhin ako. Napaisip si Diane at natawa. Well, it'll be a amusing expression, that's for sure. Kumusta, lahat? Nandito ako para mag-recruit ng ilang bodyguards. Bahagyang ngumiti si Severin at nagpahayag. Hindi namin kailangan ng maraming tao, ngunit hinahanap namin ang mga may mas mataas na antas ng pagkamit. Ang target namin ay mag-recruit ng 30 tao, at sino mang may nakakamit na level 8 o level 9 Profound Master ay magiging maayos para sa amin. Tungkol sa inyong sweldo, natatakot ako na hindi namin kayang magbayad ng anumang labis na halaga. Well, pumunta sa merkadong presyo ng 45,000 sa isang buwan. Matapos marinig ito, hindi napigilan ng isang level 9 Profound Master na tumawa. Aking kaibigan, 45,000 sa isang buwan ay napakababa, hindi ba? Marami ang binabayaran ng higit sa 2 beses sa halagang iyon. Kaya mo pa gawin mo ang alok na iyon kung pinag-uusapan ang tungkol sa level 8 Profound Masters, ngunit ang isang level 9 Profound Master ay maaaring makalusot upang maging isang Warrior King sa loob ng ilang taon, at ang gayong mga tao ay may napakalaking potensyal. 45,000 sa isang buwan para sa isang level 9 Profound Master ay medyo walang galang, hindi ba? Sa kanilang pagtataka, isang batang babae na mga 15 o 16 na taong gulang ang lumapit, at kinagat ang kanyang mapupulang labi, at nagsabi, ako ay isang antas 8 malalim na master, Ginoo. Sa palagay mo ba ay hindi ako para dito? Pagkatapos ay huminto siya sandali bago sinabing, ngunit umaasa akong mabayaran mo ako ng maaga ng 2 taon na sweldo.
I wonder kung okay lang sa'yo yun. Ang maliit na teenager na ito ay mukhang napaka-cute, at siya ay may matingkad na balat kasama ang isang pares ng maganda, malaki, at mapupungay na mga mata. Bago pa makapagsalita si Severin, may isang lalaki nang umisi at sinabi sa kanya, "Do you think you can lie taas, maliit na babae? Ikaw ano 1.5 metro ang taas? Sino ang maniniwala sa iyo kapag ang isang kasing ikli, maliit, at bata na tulad mo ay maaaring mag-claim na ikaw ay isang antas ng 8 malalim na master?" Oo, ito ang unang pagkakataon na nakilala ko ang isang casual na practitioner na may napakagandang talento. Sarkastikong sabi ng isa pang matanda. Ang isa pang nasa katanghaliang gulang na babae ay nagsabi, "Binibini, kung humihiling ka na bigyan ng 2 taon na halaga ng sweldo ng sabay-sabay, hindi ba iyon ay katumbas ng $1,080,000? Sa tingin ko pinaplano mo lang na tumakas pagkatapos mong makuha ang pera. Kahit na kailangan mo kaagad ng pera, bibigyan mo lang kami ng masamang pangalan sa mga practitioner kung gagawin mo ang ganitong uri ng bagay." Tumingin si Severin sa maliit na babae sa kanyang harapan at isang malabong berdeng kinang ang lumitaw sa kanyang mga mata. Nakita niya kaagad ang tagumpay ng mga kabataan, at bagamat bata pa ang babae, nagsasabi ito ng totoo nang sabihin niyang isa siyang level 8 Profound Master. Medyo nabalisa ang dalaga matapos marinig ang lahat ng paninirang puri mula sa mga nakapaligid sa kanya, at agad niyang iginiit, "I am telling the truth. Isa akong level 8 Profound Master." Pagkatapos niyang magsalita, nag-channel siya ng isang ideya sa kanyang isipan at naglabas ng kaunting espiritual na enerhiya para matakpan ito sa kanyang kamao. Tingnan ang pagbabago-bago. Hindi ba ito ang uri ng tagumpay na dapat magkaroon ng isang antas ng 8 malalim na master? Hindi masama, naabot mo na ang rurok ng level 8 Profound Master. Ngumiti si Severin, saka tumango bilang kasiyahan bago sinabing, "I can agree to your request and give you 2 years advance salary first, but don't you dare lie to me." Salamat po, pangako hindi ako magsisinungaling sa'yo. Tuwang-tuwa siya pagkasabi ni Severin ng oo. Pagkatapos ng ilang pag-iisip pa, sinabi niya, "Well, kailangan ko ng pera ngayon. Maaari ba akong magulat para sa trabaho bukas ng umaga? Siguraduhin ibigay mo sa akin ang iyong address mamaya." Oh, maliit na babae. Dapat mong isipin na siya ay isang uri ng tanga. Talagang inaasahan mo bang ibibigay niya sa iyo ang pera ngayon at hahayaan kang magulat para sa trabaho bukas ng umaga? Sok, kung hindi ka sumama sa kanya ngayon, paano niya malalaman kung tatakas ka lang ng pera? Grabe itong plano mo, ngumisi ang matanda kanina. Mabilis na umiling ang maliit na babae at nagpaliwanag, "Walang ganoon. Nagmamadali ako dahil kailangan ko itong pera para mailigtas ang kapatid ko. Siya ay nasugatan at nalason, at kailangan niya ng mamahaling gamot na material para gumaling siya. Ang material na ito ay isang uri ng espiritual na damo, at wala akong pagpipilian dahil nagkakahalaga ito ng halos 1,000,000. Namumula ang mga mata niya at malapit na siyang umiyak. Nag-aalala ako na baka hindi makayanan ng kapatid ko kung makuha ko ito ng napakatagal. Naaliw nang umiti si Severin nang makita kung gaano siya kabalisa at sinabi sa kanya, "Ay si ano ang pangalan mo? Sasamahan kita para tingnan ang kapatid mo. May alam din akong mga medikal na kasanayan, at marami akong espiritual na halamang gamot sa akin ngayon. Baka makatulong ako. Ang pangalan ko ay Maddie Hurst." "Salamat, Ginoo." Agad niyang sinabing may pasasalamat. "Hehe, tulala ka ba Maddie? Kahit na gusto mong maging bodyguard, hindi ka dapat magtrabaho para sa kanila." Tumawa ulit ang matanda. "Bakit hindi?" Kumunot ang noo ni Maddie. "Naging mabait siya para tulungan ako, at medyo mataas din ang kanyang naabot. Nakikita ko na siya ay isang level 3 o level 4 na warrior king, at magkakaroon ako ng mas magandang kinabukasan kung kasama ko ang isang tulad niya." Pagkasabi niya nun, nag-thumbs up agad si Severin at sinabing, "You have good judgment, Maddie. Kung magtatrabaho ka para sa akin, maaari kitang gawing level 1 warrior king sa wala pang 1 buwan." "Sigurado ka ba? Iyon ay medyo malayo. Nasa tuktok pa lang ako ng level 8 Profound Master, at hindi pa ako nakakalusot sa level 9.
At saka, kahit na level 9 na ako, napakahirap pa ring makalusot sa pagkamit ng level 1 Warrior King sa wala pang isang buwan. Marahil ito ay nangangailangan ng maraming pangalawang gradong espiritual na damo, tama ba? Noong una ay nagliwanag ang mga mata ni Maddie, ngunit hindi nagtagal ay muli siyang sumimangot at naramdaman na sinusubukan lang ni Severin na magpinta ng isang rosy picture para tuksuhin siya. Muling tumawa ang matanda na may uban. Niloloko mo lang ang babae sa walang laman mong pangako. Subukang gawin itong mas makatotohanan kapag sinusubukan mong magpinta ng mas magandang larawan para sa kanya. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Oo, parang nag-e-exaggerate lang siya. Hindi na ako sasali. At saka, hindi naman siguro sila ganoon kay Amon, kung hindi, higit pa sa 30 bodyguards ang kinuha nila. Kung sila ay isang puwersa mula sa Brookborn na bago sa lungsod, dapat sana ay nilalayo nilang kumalap ng higit sa 100 tao. Bigla na lang, maraming tao ang nagsimulang mag-alok din ng kanilang mga komento. Mayabang na sabi ng maputi ang buhok, "He's not just exaggerating, you know." Ang pagsali sa kanilang pamilya sa ganoong oras ay halos kapareho ng pagpapadala sa iyong sarili sa bitayan. Masyadong mataas ang panganib. Nakita kasi ng lahat kung paano nila nasaktan ang anak ng isang mayor. Ang Yasti ay isa sa mga pinakamalaking lungsod sa Timog County, at dahil nakasakit sila ng napakalaking shot, hindi magtatagal ay malalaman ng Yasti Mansion kung saan nakatira ang mga chaps na ito. Pagdating ng panahon, lahat ng bodyguards nila ay kailangang mamatay. Sure enough, maraming tao ang napabuntong hininga ng marinig yun. Sa katunayan, ang presyong inaalok ni Severin ay hindi masyadong mataas, at maaari silang matarget ng Yasti Mansion sa lalong madaling panahon. Marami ang nadama na ang pagtatrabaho sa ilalim ni Severin ay katumbas ng isang one-way na ticket sa libingan. Pero, maging si Maddie, na nangakong magiging bodyguard ni Severin, ay nag-alinlangan sa sandaling iyon. Pagkarinig ni Severin, tumawa siya at sinabing, "Haha, don't worry. Ang Yasti Mansion ay hindi maglalakas loob na gumawa ng anuman sa akin. Para sa record, hindi mo kailangang iangat ang isang daliri kahit na pumunta sila dito. Kaya ko silang harapin ng mag-isa. Kinukuha ko kayong mga tao na huwag ipadala kayong lahat sa inyong pagkamatay. Kung ganoon nga ang kaso, ano pa ang silbi ng pag-recruit sa inyong lahat? Hindi ba ito ay isang pag-aaksaya lamang ng pera?" Pagkasabi noon, iwinagayway ni Severin ang kanyang palad at kumuha ng first-grade high-rank peel. "Ipapangako ko rin na bibigyan kita ng mga tableta na ito basta pumayag kang magtrabaho para sa akin. Wala akong ganoon karaming mga tableta sa akin ngayon, ngunit maaari kong bigyan ng bawat tao ng isang tableta sa pagtatapos ng linggo." "Hindi pwede yun. Iyon ay isang first-grade high-rank na tableta, tama ba?" May nagsabi nang makita nila ang tableta, at agad na nagningning ang kanilang mga mata. Ang mga naturang tableta ay hinahangad na kayamanan para sa mga level 8 o level 9 na Profound Masters dahil madali nilang mapapayagan silang makalusot sa level 1 Warrior King. Bagamat tila sa unang tingin ay hindi gaanong mas mataas ang level 1 Warrior King kaysa level 8 o level 9 Profound Masters, ang maliit na gap ay gumawa ng hindi kapani-pani walang halaga ng pagkakaiba. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang malaking pagkakaiba sa mga estado na ang mga nakalusot sa antas ng isang mandirigmang hari ay maaaring magpakawala ng isang bolt ng espiritual na enerhiya mula sa katawan bilang isang paraan ng pag-atake na iyon ay isang bagay na hindi makamit kahit ang malalim na mga masters. Bilang resulta, ang lakas ng pakikipaglaban ng isang level 1 Warrior King ay mas malakas kaysa sa 10 Profound Masters, at ang tanging exception sa panuntunang iyon ay ang mga freak na ang lakas ay lumampas sa kanilang orihinal na level. "Sir, handa akong magtrabaho sa ilalim mo." Agad namang lumapit ang isang binata pagkatapos ng ilang pag-iisip. Ito ay kahanga-hanga. Binibigyan pa ng ilang tableta. Natuwa din si Maddie. "Sir, pwede po bang sumali din si kuya kung gumaling? Isa rin siyang level 9 Profound Master." Tumango si Severin bilang kasiyahan. "Walang problema. Salamat, Ginoo." Sumilay ang ngiti sa mukha ni Maddie. Kabanata 760. Lahat ba ay makakakuha ng tableta?
Isang babae ang naakit dito. Kung tutusin, ang alok na magkaroon ng gayong mga tableta ay sadyang masyadong nakatutokso para sa kanila. Isang tableta lang na nagpapahintulot sa kanila na makapasok sa pagkamit ng isang level 1 Warrior King ay ganap na magbabago sa trajectory ng kanilang buhay. Bukod dito, ang propesyon ng bodyguard ay nagdadala ng matinding panganib, at kahit na pinili nilang magtrabaho sa ilalim ng ibang amo, wala pa ring garantiya na hindi sila papatayin ng kanilang mga kaaway na amo. Higit pa rito, ipinangako ni Severin na ang mga bodyguard na inupahan niya ay hindi ipapadala upang harapin ang mga tao mula sa pamilya ni Manny kung dadalhin ng huli ang kanilang mga tauhan upang manggulo. At muli, wala silang paraan upang matiyak kung nagmalabis lamang siya. Ngumiti si Severin. Isa akong first-grade high-rank alchemist, kaya hindi ko iniisip na napakahirap na tiyakin na ang isang tao ay makakakuha ng isang tableta. Kung magtatrabaho ka para sa akin, baka magkaroon ka pa ng pagkakataong mag-enjoy ng second-grade feels sa hinaharap. Ang pahayag na iyon ay nagpasigla sa mga tao sa Pononibik. Gusto kong sumali. Kabutihan. Siya ang uri ng alchemist na naririnig lang natin sa mga alamat. Dapat sumali ako. Ang aking hinaharap ay magkakaroon ng walang hanggan na mga pagkakataon kapag sinusundan ko ang isang tulad niya. Kung makakalusot siya sa second-grade alchemist, baka magkaroon tayo ng pagkakataon na makapasok sa level 4 o kahit level 5 Warrior King sa hinaharap. Pagkatapos ay maging tunay na mga powerhouse. Maraming kabataan ang piniling sumama kay Severin. Ngumiti si Severin at muling sinabi, sigurado bang handa kayong magtrabaho sa ilalim ko? Gaya ng sinabi ko kanina, hindi kayo makakakuha ng napakataas na sahod kung sasali kayo sa amin. Hindi ko kayang magbayad ng higit sa 45,000 sa isang buwan, at kahit na makapasok ka sa level 1 Warrior King, hindi ka agad bibigyan ng pagtaas ng sweldo. Sasamahan pa rin kita kahit papaano. Wala akong pakialam na makakuha ng sweldo na 45,000. Sa katunayan, tatanggapin ko ang iyong alok kung binabayaran mo lang ako ng $4,500 sa isang buwan. Hindi mahalaga sa akin ang sweldo kung maaari akong maging isang Warrior King. It's fine as long as na mag-ingat ako sa paggastos ko. Sabi ng isang binata na puno ng pananabik. Oo naman, maligayang pagdating sa kanyang pagkatapos. Nakipagkamay si Severin sa lalaki at sinabing, yung mga tinanggap ko ay pwede lang tumayo dito sa tabi ko. Huwag mag-alala, lahat. Hindi ako natatakot kahit na kumatok si Yasuki Mansion. Nagulat ang lahat sa mga sinabing iyon. Napakakaakit-akit na makakuha ng pagkakataong makakuha ng mabilis na tagumpay sa antas ng isang mandirigmang hari. Bukod dito, si Severin ay isang alchemist, at kung gagampanan nila ng maayos ang kanilang mga tungkulin, maaari silang makakuha ng higit pang mga tableta sa hinaharap. Ang gayong magandang alok ay mas mahirap makuha kaysa sa paghahanap ng ginto sa dulo ng isang bahaghari. Sir, I'd like to join too, ako. Agad namang nagtaas ng kamay ang matanda na kanina pa nagtatanong kay Severin at sabik na tumingin kay Severin. Napatingin si Severin sa lalaki at nanghihinayang na umiling. Medyo matanda ka na, at ang iyong pambihirang tagumpay ay umabot lamang sa antas na siyam. Ang iyong talento ay hindi namumukod tangi, at natatakot ako na hindi ako mahilig kumuha ng mga masyadong matanda. Biglang nakaramdam ng pagsisisi ang matanda. Ang kanyang talento ay talagang hindi masyadong masama ngunit para sa kakulangan ng mga mapagkukunan ng pagkamit. Hanggat binibigyan siya ni Severin ng tableta at pinahihintulutan siyang makalusot sa Warrior King, saka sa kanyang halaga at ang kanyang katayuan ay tumaas ng gusto sa hinaharap kahit na hindi siya magtrabaho para kay Severin. Ang dahilan ni Severin sa pagtanggi sa kanya ay malamang na nauugnay sa paraan ng pag-aalinlangan at pag-aalinlangan niya kay Severin kanina. Hindi nagtagal, pumili si Severin ng 30 kabataang lalaki at babae. At sinabi niya sa kanila, ito ay sapat na. Magkaroon tayo ng 30 sa inyo pansamantala. Naniniwala akong makakamit ninyong lahat ang pagkamit ng isang level 1 Warrior King sa lalong madaling panahon, kahit na sa iba't ibang yugto. Ang ilan ay maaaring nasa maagang yugto, habang ang iba ay maaaring nasa kalagitnaan ng yugto o peak stage. Sa anumang kaso, ang tiyak ay magiging mga mandirigmang hari kayong lahat.